Welcome to K-Catalog. KIIP Level 3 Unit 2 ng workbook, page 20, nasa Monbop or grammar part na po tayo. So, yung first grammar natin is yung hyongyongsa, adjective, plus ajida. So, tatlo po, no? Ajida, ojida, and hejida. So, yung rule po dito, balikan natin, same lang with the present tense of the verb or adjective. Ano po yon? Kapag ang final vowel is a or o, you add ajida. Kapag hindi naman a or o, then ojida. Kapag ang adjective mo is nag-end sa hada, then hejida. Ano po ulit ang gamit ng grammar na to? Kapag gusto mong emphasize yung pagbabago from one state to another using yung adjective. For example, dati mainit, ngayon malamig na. Ano pa? Dati maliit lang, ngayon malaki na. Okay, so yung mga ganun po, no? So, dito, gagawin natin is number na lang para mabilis, no? So, 1 for ajida, 2 for ojida, and then 3 for hejida. So, bukchap hada, naging bukchap hejida. Gilda, 길어지다. 신중하다, 신중해지다. Mamaya na yung mga irregular natin. 높다, magiging 높아지다. 느긋하다, 느긋해지다. Then, dito tayo sa mga irregular. Daruda. So, dito, isusulat ko po. So, di ba pag daruda, naging present tense, dalayo. So, tayo din, dalajida. Then, dopta. So, paano ulit mangyayari? Yung biyop mawawala, mapapalitan ng u. So, magiging do-u. Tapos, final vowel is una. That's why, ojida yung ilalagay. Magiging do-wojida. Next, napuda, napayo pag present tense. So, dito naman magiging napajida. Next, yung kuda naging kojida. And then, hayata. Dito kay hayata, tandaan po nyo to. Yan, nag-star na dito, nag-star pa ako. So, drop mo si da. And then, yung mawawala po dyan is yung hiyut batchim. Okay, so mawawala siya, magiging haya. Okay, and then take note, dadagdagan natin ng dahil nag-end siya sa ya na vowel. So, a or o siya, pero yung ya. Okay, kaya ang mangyayari, dadagdagan mo yung a ng another one. So, magiging ha, ye, tapos jida. Bakit naging ganun, ma'am? Actually, to be honest, hindi ko talaga ma-explain in detail kung bakit. So, ito yung rules nila, let's follow. Hayata, ibig sabihin kasi niyan is yung pagiging maputi, kulay puti. Okay, so magiging hayejida. Kung gusto mong sabihin, dati maitim yan pero ngayon pumuti na. Hayejida. Okay? For number 2, so yung grammar na ajida, ojida, hejida pa rin po yung gagamitin natin, no? So example, 채소값과 과일값이 작년보다 많이 비싸졌다. So binigay na yung word na gagamitin, yung adjective na bisada naging bisajotta. So, sabi po dyan, yung presyo daw po ng gulay at presyo ng prutas compared last year ay nagmahal na. Mani, bisajotta. Ibig sabihin talagang tumaas yung presyo or nagmahal. Next, number 1. So, 편리하다, adjective, convenient, magiging 편리해졌다. 편리해졌다. 사배 집 근처에 지하철역이 새로 생겨서 교통이 편리해졌다. Sabi dun daw malapit sa bahay nila is nagkaroon ng bagong subway station. Kaya naman yung kanilang pag-commute ay naging convenient. So number 2, 넓다. Magiging 넓어졌다. 사배 가구를 옮기고 안 쓰는 물건들을 버리니까 방이 넓어졌다. So, sabi po dyan, yung mga furnitures daw po ay inilipat nila or minove nila ng place and yung mga hindi ginagamit na bagay, tinapon na, kaya naman yung room daw ay lumuwag. Number 3 naman po, jotta. So, magiging 좋아졌다. 좋아졌다. 매일 한국 드라마를 보면서 따라하는 연습을 해서 발음이 좋아졌다. Sabi niya, everyday daw nanonood siya ng Korean drama and habang nanonood siya,
ginagaya daw niya yung mga sinasabi. So, nagpa-practice siya by using yung paggaya ng mga sinasabi sa drama. Kaya naman yung kanya daw pong pronunciation ay nag-improve. Okay, 좋아졌다. For number 4 naman, 무겁다. So, dito, take note nyo, nasa gitna siya ng statement, wala siya sa ending. So, kanina, yung first 3, nasa ending part sila, kaya jotta, jotta, jotta yung ending natin. So, dito, nasa gitna siya. You have to be mindful kung ano yung kasunod na salita. Sabi dito sa number 4, 물병을 놓으니까 가방이 blank dashi 꺼냈다. So, 무겁다 is heavy. So, magiging mabigat daw. Sabi niya kasi, nilagay niya sa bag yung water bottle. Bumigat kaya tinanggal niya ulit. Okay, or inalis niya ulit dun sa bag. So, kapag ganyan, instead na 무거워졌다, magiging 무거워졌어. Okay, so yung aso, oso, heso, that's why na grammar natin. So, 무거워져서 다시 꺼냈다. Number 5. So, dito, same din, no? Nasa gitna siya ng statement, wala sa dulo. So, yung sinundan niya, yung sumunod na word is huwe. So, kapag ganyan, may idea na tayo, baka ito yung grammar na un or niun huwe, di ba? So, kapag ganyan, yung 익숙하다 magiging 익숙, tapos apply muna natin si heji, and then, saka natin pipiliin, un ba or niun? Niun. 익숙해진 후에. So, sabi sa number 5, 한국 생활에 익숙해진 후에 고향에 있는 가족을 초대해서 여행 가고 싶다. So, sabi niya, after daw niya na makapag-adjust or become familiar sa buhay dito sa Korea, yung family daw niya na nandun sa kanilang hometown ay gusto niyang invite and sila ay mag-travel dito sa Korea. 여행 하고 싶다. Okay, so kumbaga siya muna, i-check niya muna kung okay na ba siya dito sa Korea, and then that time, pag confident na siya, tsaka niya invite yung kanyang family. So, siya na yung magli-lead. Item number 3, ito pa rin yung application ng ajida, ojida, hejida na grammar. So, dito, tingnan natin yung ginawa sa example. 요즘 운동하세요? 건강이 좋아 보여요. Sabi niya, nag-exercise or nag-workout ka ba these days? You look healthy. 사got nina, 네, 늘 피곤했는데 요즘 운동을 해서 건강이 좋아졌어요. So sabi nina, yes, yun nga daw, nag-exercise nga daw siya. So I'm always tired. However, nowadays, since I'm working out or dahil nag-exercise nga daw siya, nag-improve daw yung kanyang health. Okay, so number 1, tayo this time iisipin natin kung ano yung adjective na gagamitin based dito sa picture na nakikita natin. And syempre, we have to apply pa rin yung ajida, ojida, and hejida na grammar. So, yung number 1, sabi niya, 동네에 아파트가 생겼네요. So, sabi niya, nagkaroon kayo ng apartment sa lugar nyo. Sagot nina, 네, 아파트가 생겨서 동네가 blank. So, dito, malabo lang po yung ating picture, pero parang ang gusto niyang sabihin dyan is, naging magulo yung lugar nung nagkaroon na ng apartment. Okay, dumami yung tao, nagkaroon ng ganito, ganyan. Yan. So, ano po ulit yung magulo or complicated? 복잡하다. So, yung 복잡하다 magiging 복잡해졌어요. Yan. So, naka-past tense lang tayo. Ginaya natin yung nandito sa example. Number 2, sabi niya, 저는 발표할 때 긴장을 해서 얼굴이 blank. So, dito muna tayo, 발표할 때, sa tuwing nagpe-present. So, from the word 발표하다, ibig sabihin, pupunta ka sa harap and magpe-present ka ng something sa iba. So, sabi niya, sa tuwing magpe-present daw po siya, ay kinakabahan siya. That's why, yung kanyang mukha ay, based sa picture natin, mapula, no? So, namumula siya kasi kinakabahan. So, dito, ang gagamitin natin na word is yung pagiging mapula. So, kanina, dun sa previous slides natin, naalala nyo yung hayatta. Ayan. So, yung pagiging puti. Hayatta. So, paano natin siya tinransform? Naging hayejotta. Okay. So, dito naman po, yung pagiging mapula is palgatta. Ayan. So, dito, yung palgatta magiging palge. So, magiging palga, tapos dudugtungan mo siya ng, since vowel a siya, again, yung hiyut dito is madadrop. Tapos, vowel a na yung kanyang ending, dadagdagan mo nung ajida. So, magiging palge,
Tapos, yung jida, so based sa usapan natin, sinasabi niya kung ano yung nangyayari sa kanya. So, dapat hindi past tense, hindi pa naman nangyari, no? Sa tuwing daw. So, dapat present form lang. 빨개져요. Yan. So, tingnan natin yung sabi ng kausap. 저도 긴장을 많이 하는 편이에요. So, siya din, naka-present tense lang din siya. Sabi ng kausap niya, ay ako din. Ako yung tipo na kabado. Yan, 긴장을 많이 하는 편. Number 3. 겨울이 돼서 낮이 많이 blank. So, 겨울. Pag 겨울, winter. So, pag winter na daw, 낮이. So, ano ba yung nat? Yung nat po is daytime. Okay? So, 많이, ano kaya? Tingnan natin. So, 4:30 PM pa lang, pero pababa na yung araw, no? Setting na yung araw. So, ibig sabihin niya is, pag winter daw, maikse yung daytime. Mas mahaba yung nighttime. Umikse. So, jalpta. Si jalpta magiging jalba, and then joyo. So, present tense lang ulit. Kasi nga, hindi naman to isang beses lang nangyari and hindi niya naman in-indicate na nangyari na. So, every winter, ganyan yung nangyayari. Kaya present tense lang. jalba, joyo. So, sagot ni na, 맞아요. 낮이 짧으니까 시간이 빨리 가는 것 같아요. Sabi ng kausap niya, oo nga, dahil maiksi yung daytime, parang ang bilis lang nung oras. Number 4. 얼마 전에 이사하셨는데 어떠세요? Sabi po niga, kamakailan lang nung lumipat kayo. Kamusta naman? Sagot si na, 이사하기 전에는 회사가 멀었는데 이제 blank 좋아요. Sabi niya, before kami lumipat, yung company ko ay malayo. Pero this time, so dito sa picture natin nakalagay dyan, 10분. So, ibig sabihin 10 minutes ng paglalakad lang. So, from the apartment, yung bahay niya siguro, tapos ito na yung company. So, lumapit, ibig sabihin, no? Dati malayo, ngayon lumapit. So, yung word na kakapta. So, dito, magiging kap. So, yung biyop, mawawala yan, mapapalitan ng u. Tapos, madadagdagan na nung ojida. So, ano kaya ang lalagay natin? Again, hindi siya yung ending ng sentence, may kasunod, juwayo. So, nagre-reason out siya na ngayon daw, mas maganda kasi nga, lumapit na. So, 가까워졌어. So, yung aso, oso, heso. 가까워졌어, 좋아요. Okay, so yan po yung ating application ng ajida, ojida, hejida na grammar. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.